nagka-problema sa mikropono sapagkat medyo mahirap din po pag masyado matangkad. So, bari po tayong umupo sa ating pong National President, Kuya Ronald Dos Santos, Executive National Vice President, at anak ni Tita Mirna Reyes, ang kaibigan ng aking asawa na si Kerry, si Kuya Agaton Javier, all past National Presidents, Vice President for Visayas, Kuya Bronson Peña, Vice President for Mindanao, Kuya Soliven Teo, to all the Board of Trustees from Luzon, Visayas, Mindanao, Secretary General Kuya Flavio Saniel, National Treasurer Kuya Robert Pons Pascual, RGL Executive Vice Chairman and the Governor of East Rizal Region 1, Kuya Lando Agustin, sa lahat po ng mga miyembro ng Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles Inc., sa magandang gabi po sa lahat. Ako'y nagpapasalamat sa pagtitinda po sa inyong 43rd National Congress at 45th National Assembly na meron pong temang Good Governance, Strengthening Unity, Building Strong Brotherhood. So sa lahat, ako'y nagpapasalamat sa inyong pong pagkanyaya bilang guest of honor speaker. At ako po ay kasalukuyang mayor po ng lungsod ng San Juan, kasalukuyan din pong presidente ng Metro Manila Council, kung saan ang 17 mayors po ng Metro Manila ay ating pinamumunuan, at kasalukuyang national president po ng League of Cities of the Philippines, kung saan tayo po namumuno sa isang lahat na nakapagod siya na city mayors sa ating bansa. At katunayan po, bahagi ng aming pupulin ay umikot din sa iba-ibang rehiyon ng ating bansa upang dalawin ang ating mga kapwa city mayors. Kung kaya makukuhay na imbitahan upang maging guest of honor speaker, sabi ko, isa po itong bagay na talagang matagal ko ng gustong gawin. At isang karangalan ako na maging bahagi ng itong National Assembly at National Congress. Let's talk about good governance. Alam naman po natin ang nangyayari po ngayon sa ating bansa. Alam po natin ano man lang ating hinaharap. Wala po dito nang dahil sa gusto nating humusga. Pagka hindi po ako nanghusga na kahit sino. Ngunit dahil kung sabihin na para sa amin sa gobyerno, mas mahirap po ngayon. Bakit? Kasi po yung pagtingin sa mga nasa gobyerno, medyo negatibo. Kumbaga, nagkakaroon tuloy ng stereotype na basta ikaw ay nasa gobyerno, medyo negatibo. And we take that as a challenge. We take it as a challenge in such a way that we have to prove people otherwise. Kasi yung mga napapanood natin sa balita, yung mga napapanood natin sa online, sa internet, ay talagang nakakalungkot. At talagang inaasahan natin na magkakaroon ng kasagutan ang ating mga katanungan. Pero kung meron po kung kaya may magmalaki sa lungsod ng San Juan, wala pong ghost project sa atin. At yan po ay bagay na naisisigaw po namin dahil ang amin pong ama, na si Congressman Noli Zamora, bata pa lamang kami, aking kapatid, na kasalukuyang kongresista rin, ay pinapaalala na sa amin na huwag na huwag kayong gagawa ng anumang bagay na makakasira sa ating pamilya. And that is something that we cherish, something that we treasure, something that we take care of. That is why in everything we do in government, we are always very careful. Ang sanon po ay back-to-back winners po ng Seal of Good Local Governance under the DLG. Tayo po first and only drug-cleared city sa Metro Manila at tayo rin po ang Laguna kung saan 100% ng barangays ay drug-cleared na. Tayo rin po ang number 1 sa functional literacy rate. Ang ibig sabihin yan, sa lahat po ng highly urbanized cities sa ating bansa, ang San Juan po ang merong pinakamataas na rating na 95%. That means 95% of our people can read, write, compute, and comprehend. At ang mga pagkilala nito po ay hindi po ganun kadali makamit, ngunit sa ating pagsusumikap
ay atin po na isasagawa. Sa mga nakasunod po sa aking pinagdaanan, ako po ay dati naging magsihal. Nagsimula po ako 2007 as a city councilor. In fact, before that, I started as the head of the Congressional District Office of Congressman Tony Zamora before running for my first elected position. Katapos po niyan, ako po ay tumakbo bilang Vice Mayor ng San Juan at nanalo po from 2010 up to 2016. From 2016, ako po ay nagdesisyong lumaban bilang Mayor ng San Juan. Isang bagay na maraming nagsabi nun, parang imposible ang gusto mong gawin. Yun po ang hinaharap ko ng panahon yun, sapagkat ang aking pong naging katunggali ay 47 years lang nakaupo ng panahon yun. O kaya maraming nagsabi, parang imposible ang balak ko gawin. Ngunit tinuloy ko pa rin po. Ako po ay tumakbo in 2016, hindi po nagwagi. Ako po ay pinapos ng 1,000 boto naman. O 2% ng kabuong boto noong halalang 2016. Ngunit ano pong ginawa ng inyong lingkod? Hindi po tayo tumigil. Sapagkat 49% ng San Juan, tinuturing po akong mayor nila. Hindi nga lang totoong mayor. Mayor lang sa puso niyo. But that became an inspiration for me. Because I saw at that point that the people of San Juan were looking for change. Naghahanap na po ang aming mga mamamayan ng pagbabago at ang pag-asa niyan ay nasa aking dalawang kaibigan. Kaya hindi po ko tumigil. Kaya nga po ang ating motto ay Francis never stops. Kasi naman pagsubok nating nahanap, basta naniniwala po tayo sa ating puso at simba na tama ang ating ginagawa, ituloy po natin ang gawin. After 3 years, I decided to run again in 2019. At yun po, tayo po ay nagwagi na at nagsimula naman po ang tinatawag nating makabagong San Juan. Ito po ang ating governance framework kung saan ay sa loob po ng halos 7 taon ay naibalik natin ang San Juan sa mapa ng Pilipinas. Noong panahon ng COVID-19, ang San Juan po ang #1 sa vaccination sa buong Pilipinas. Tayo po ang una na makapagpamit ng herd immunity. Tayo po ay isa sa mga na sa pagbabalik natin sa normal. At itong mga nakarang taon, iba't ibang pagkilala po ang ating nakatanggap. At gaya po ng ating pinabanggit, nailan po tayo sa lahat ng ating ginagawa. Wala pong anghel, wala pong perfecto. Ngunit kaya natin sabihin at susumikap tayo na gawin ng tama sa lahat ng bagay. And that is what we should always do. Strive to be the best that we can be. Hindi naman po lahat ng nasa gobyerno ay masama, gaya ng madalas pong napapag-usapan ngayon. Kaya sa aking mga kasamahan sa gobyerno, kung kayo po ay meron anumang tungkulin, whether it's in the local government, national government, let us always do things that will uplift our country. Dapat tayo mismo ang nagiging halimbawa at hindi po lahat ng nasa gobyerno ay yung inaakala ng ating mga gobyerno. Gumawa tayo ng mga bagay upang ipakita na marami naman pong pagtitinong naglilingkod sa ating bayan. And again, it is a challenge because of what people read in the news now. It is a challenge because everyone is talking about flood control anomalies, corruption. Lahat po yan ay talagang pinag-uusapan. At alam mo po, na lahat naghahanap din ng justisya. Kailan ba merong makukulong? Kailan ba merong mananagot sa lahat ng nangyayari? Kaisa niyo po ko dyan, sapagkat anong pangarap ko sa aking lungsod? Pangarap ko dumating panahon na mawala rin ang baha sa Metro Manila. Hindi po ba? Pangarap natin na gumanda po ang pagtingin ng tao sa gobyerno at pangarap natin na tuloy-tuloy po ang pag-unlad ng buhay ng bawat Pilipinas. Kaya sa inyo pong tema, the good governance, ako po ay papagod na aking suporta sa anong paraan na aking magagawa upang tulong sa pagtutulak ng maayos na pamahalaan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ako po, kahapon ay nanggaling lamang sa Sultan Kudarat at General Santos City. Last week, nanggaling po ako ng Batangas. 2 weeks before that, nanggaling po ako ng Negros Oriental at Sikihor.
Bago po noon, nanggaling po ako ng Surigao del Norte, Surigao del Sur. At tayo po ay napunta rin po ng Davao para po sa isang Philippine Councilors League Convention. And everywhere we go, we espouse good governance. Again, I am not saying I am perfect. I am far from perfect. But what we have to push for is we always have to be the best that we can possibly be. Ako po naniniwala na hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng pagkakataon mag-ibig. Ngunit tayo po nabigyan ng kanyang pagkakataon. Not everyone can ever become a leader, a mayor, a senator, or president. But once our people have given us that opportunity, let us do our very best. What do I want to accomplish in San Juan? Gusto ko po talaga na yung mga bagong San Juan na aming pinaglaban mula ng 2016 ay namin may sa katuparan. At ito nga po ang ating mga bagong San Juan. Yes. We are currently building the tallest 4PH building in the Philippines. Ano ba yung 4PH? Ang pambansang pabahay para sa Filipino Program Building. Kung saan, sa isang gusaling ito, ay mahigit 1,000 tahanan na po ang may handog natin sa ating mga tahanan na hinahanap talaga natin mga tao. Sapagkat kung tanong po kayo, karamihan sa ating mga mamamayan ay umuupa lamang. Upa na gastos. Sapagkat ano bang upang binabayad nila, kailan ba nag-iuwi ang magiging sa kanila? Unless talagang bibilin po nila. Sa ilalim po ng ating 4PH program sa San Juan, this is a rent-to-own scheme wherein buhulugan po nila yan for 25 to 30 years ng masama nila na meron talaga silang sarili. Kaya sa mga miyembro po ng Philippine Eagles, ako ay nagpapasalamat po sa inyong pagkaniaya sa akin, isang karangalan po ito. At alam ko po na maraming magkakataon na tayo po yung magkakatulungan sa mga darating na panahon. Kaya nanggabi niyo po ang aking taus-pusong pagbabig at pasasalamat sa pagkakataon ito. Muli, maraming salamat po. At mabuhay po ang Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles Inc. Maraming salamat po. Okay, I receive a resolution here. Coming from East Rizal Region, a resolution number 001 series of 2025. A resolution endorsing Honorable Francisco Javier Francis Zamora, City Mayor of San Juan City, during the 43rd National Congress and 45th National Assembly on November 22, 2025 here at our headquarters, Quezon City, as an Eagle on sign. Whereas, being a formal gathering of the club, this is an inherent need to select a guest of honor to grace the occasion and provide inspiration to the members. Whereas, in one of the board meeting of the club, a motion to invite and request the Honorable Mayor as guest was strongly endorsed and duly accepted by the body. Whereas, the Honorable Francisco Javier Francis Zamora, City Mayor of San Juan City, was duly informed of the club's request and was briefed of the activities and process of the Philippine Eagles in general and of the East Rizal Region 1 under Aguinaldo Tambuli, Pag-asa Sabak Eagles Club in particular. Whereas the club offered to Honorable Francisco Javier Francis Zamora, City Mayor of San Juan City, the privilege to be endorsed by the club as member of the Aguinaldo Tambuli Pag-asa Sabak Eagles Club, which later or latter to be absent. Now therefore, upon the motion of Eagle Ramon George Mendoza and duly seconded by Eagle Ray Van Agustin, it is resolved and is hereby strongly endorsed for the approval of the National President Eagle Ronald F. Santos that Honorable Francisco Javier Francis Zamora, City Mayor of San Juan City, motion duly approved, attested by Eagle, accepted by the 3rd Regional Secretary ERR1, and of course approved and signed by the Governor of Eastern Rizal Region 1, Eagle Benny Lulatlan Agustin. Mga kuya,
There is a resolution endorsing Honorable Francisco Javier Zamora, City Mayor of San Juan, to be a regular member under Aguinaldo Tamboli Pag-asa Sabak Eagles Club. Any second? Any objection? This has been moved and seconded. Our Honorable Mayor Francis Zamora will become a regular member of Aguinaldo Tamboli Pag-asa Sabak Eagles Club. Is now approved. Sir, sa matter of protocol, I have a question for you. Are you willing to accept the offer of the Aguinaldo Tamboli Pag-asa Sabak Eagles Club as a regular member? Yes, I proudly accept. Second, are you willing to abide the rules and regulations duly promulgated by the Philippine Eagles? Yes, I will definitely abide. Eagle National President of the Fraternal Order of Eagle Philippine Eagles Incorporated, Kuya Ronald F. De Los Santos. Our guest and foreign speaker is now ready for induction. Kuya Mayor, please raise your right hand for the oath of membership. I, Eagle Francisco Zamora, duly accepted to be a member of Tabak Aguinaldo Tamboli Eagles Club, a club duly affiliated to the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles Incorporated, subscribing to the Eagles Constitution, and believing in its capabilities as a self-reliant, first Philippine born, Fraternal Social Civic Organization, do hereby solemnly make oath that I shall defend and uphold at all times the said Eagles Constitution, as well as all laws, rules and regulations duly promulgated by the Philippine Eagles and by my club, and having consciously uphold at all times the Eagles delicadeza and moral code of ethics as the ultimate measure of my conduct and judgment relative to my dealings with my club, with my region, with my national fraternity, and with my fellow Eagles. So help me God. So help me. Congratulations, Mayor! Congratulations po!